mga kapatid. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Si BBM po. Una po ay ayaw niya. Nagtawanan ako ng misis ko sa forum ako. Una po, yung sa rating, pagbaba ng kanyang rating, sabi niya nung una, 'di ba? Maghintay tayo, ng iba pa kasi SWS lang 'yan eh. Maghintay pa tayo ng ibang survey. At sumunod po na araw, ilang araw lang po pagkatapos niya sabihin o pagtawanan yung survey result. Kasi negative 3 siya ron eh. Ngayon po, negative 15 na siya. Sa Pulse Asia. At sabi po, ngayon ang paliwanag na nila ganito. Kaya daw po bumababa ang survey rating ni BBM dahil daw sa kanyang kampanya laban sa korupsyon. Grabe, ngayon ko lang pala nalaman na tayo pala, ang mga Pilipino pala ay pro-corruption. Bakit tayo magagalit? Bakit tayo magagalit? Di ba? Bawal mag-intriga. Alam mo, hindi magagalit sa akin yun kasi hindi naman ako kilala. Ikaw talaga, Okay, pag-uusapan din po natin na dyan sila matindi po ang reaction nila eh. Ginamit na po nila yung bunganga nito ni Jam Magno para po sabihin na peke, no? Dalawa po dialogue nila ngayon eh. Dalawa script pala. Scripted lahat yan eh. Ang mga script po nila, una, gusto mo, my God, dito ka malo. Ang una nila script, si BBM, kaya mababa ang rating dahil sa kanyang anti-corruption. Grabe talaga, no? Walang maisip, no? Ikalawa nilang dialogue naman, si BP Sara, kahit na walang ginagawa, mataas ang rating dahil peke. Peke daw yung mga survey niyan. Yan po ang mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon. Excuse me po. Dumigay pa eh. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin, no? Ito po, ang sinabi po ng Politico Channel. President Ferdinand Marcos Jr. is willing to pay the price, such as a dip in his ratings if it means achieving result in his fight against corruption in flood control projects. Alam niyo po, nakakabilib tong mga anong tawag dito? Mga propagandista ni BBM, no? Yung pong negative 15, nagagawa pa nila na makagawa ng script na maganda para kay BBM. Gusto nilang palabasin dahil sa ginagawa na anti-corruption nito ni BBM, yung paghabol niya sa flood control, kaya bumababa ang rating. No? Hindi ko talaga ma-reconcile kung saan sila kumukuha ng impormasyon na pag ikaw ay anti-corruption, bababa ang rating mo. Hindi ko na talaga, sila na lang eh. Alam nyo mga kapatid, parang ang gusto lang nila, makapagpaliwanag lang. Yun na lang ang gusto nila. Basta nakapagpaliwanag tayo, kahit sablay, okay na yan. At least may sinagot tayo. Yun ang importante sa kanila eh. Kasi bayaran sila. Mga bayaran kasi. Di ba? Alam mo, Mr. President, kawawa ka naman. Napapaligiran ka ng mga binabayaran. Napapaligiran ka ng mga propagandista na palpak. Saan ka nakakita na maipapaliwanag mo ng positibo? Parang ginagago na kayo, Mr. President.
Hindi kayo bigyan ng actual na facts. Pwede pa sabihin, mas katanggap-tanggapan sabihin na kaya mababa ang rating ni BBM kasi hindi siya nakakapagpakulong ng malalaking isda. Katanggap-tanggap pa yun eh. Di ba? Pero sabihin nyo na dahil sa ginagawa ni BBM na anti-corruption sa paglalantad niya at paghabol niya sa mga magnanakaw sa flood control, kaya sasabihin ninyo na bumababa ang rating dahil sa kanyang anti-corruption drive, napakalaki pong kalokohan yan. Kumbaga, mga siraulo na lang maniniwala sa inyo. Mga bangag, wala sa wastong pag-iisip ang maniniwala. Sino po bang mamamayang Pilipino ang ayaw sa korupsyon? Ibig nyo sabihin, pro-corruption ang mamamayang Pilipino? Negative po siya sa lahat. Metro Manila, negative. Visayas, negative. Mindanao, Diyos ko, mahabagin. Napakalaki po na negative rating niya sa Mindanao. Ang taas po ni BP Sara, 96% sa Mindanao. Siya, negative. 70, mahigit. Tapos ang sasabihin ninyo, kaya negative yung kanyang, kaya siya negative dahil sa kanyang anti-corruption. Napakalaking, alam nyo, ang tanong nyo sa mga ang tingin nyo sa mga Pilipino, mga abnormal na eh. Wala na po sa katinuan yung mga paliwanag ninyo. Eto pa. Si Auntie Claire mismo. Ano ang sinabi ni Auntie Claire? Mga Pilipino, kayo naman tong... Mamaya ka na, Jam Magno. Ha? Oh. Sabi po ni Auntie Claire, kaya ang dami po eh. Ano yun? Media yun, politiko ha. Tapos eto si Auntie Claire. May script po silang sinusunod eh. May tagagawa po sila na script na ano sasagot natin dyan sa mababang rating. Okay, sabi po, Palace Press Officer Claire Castro said on Tuesday. Ngayon yun, di ba? That ay kahapon ba? Ano ba ngayon? Miyerkules? That President Ferdinand Marcos Jr. remains unfazed. Hindi raw po siya ano ba yung unfazed sa Tagalog? Siya po ay walang pakialam. By recent survey results showing decline in his approval ratings. If this were due to his order to investigate those involved in anomalous flood control projects. Tignan nyo na. Okay lang daw na bumaba rating niya kung ito ay dahil sa kanyang utos na imbestigahan yung mga anomalous flood control project. Kaya raw nagne-negative. Eto pa, pakinggan nyo pa. The President will not be bothered. Hindi siya, anong tawag doon sa bothered, mahal? Matitinag. Hindi siya, mag-aalala. Hindi niya ipag-aalala yung pagbaba ng kanya ratings because what he did was the right decision. Yan. Hindi siya nababahala. Yan, mas maganda. Even if it may not be a popular decision, as many people and politicians will be affected. Ang paliwanag po nila, mga kapatid, hindi popular na desisyon yung paghabol niya sa mga magnanakaw. Yung pagpapaimbestiga niya sa flood control ay hindi raw popular na desisyon. Sino may sabi, Mr. President?
99% ng mga Pilipino ayaw ng korupsyon. Paano mo sasabihin hindi popular? 99%, yung 1%, diyan hindi popular ang anti-corruption. Dahil yung 1% na yan yung 1% na baka nga wala pang 1% yan eh. Ilan lang ba yung congressman? Ilan lang ba yung senador? Ilan lang ba yung wala pa kayong 1,000 mga magnanakaw sa gobyerno eh. Wala pa nga 1% yan. 99% ang gusto ng anti-corruption. 99% ayaw ng magnanakaw. Kaya hindi nyo po pwedeng sabihin na hindi popular yung paglaban sa pagnanakaw. Katarantaduhan yan. Ibig nyo, kahit sino po tanungin nyo, wag na kayong mag-aksaya na magbabayad pa na survey. Kayo na mismo magtanong. Tanungin nyo kapitbahay nyo, gusto nyo bang nagnanakaw yung mga tao sa gobyerno? Siyempre, ayaw ng lahat yan. Tapos yung gobyerno, ayon sa inyo, ay nagtatrabaho laban sa mga magnanakaw, kaya negative ang kanyang rating. Napakalaki pong kalokohan. Wala na kayong maikatwiran. Sinisimulan nyo yung bagong taon sa pambubudol. No? Alam nyo po kung sino lang po makakapangatwiran yan? Kabaliktaran po yan eh. Yung sinasabi nyo, kabaliktaran ng realidad. Alam nyo po ba kung sino yung mga tao na baliktad ng realidad? Yung mga addictionist. Yung mga wala po sa wastong pag-iisip. Baliktad po ang mundo nila. Ngayon ko lang po narinig na pag ikaw ay lumaban ka sa korupsyon, hindi popular ang ginagawa mo. Wag na po tayong politika muna. Yung sa mga pangkaraniwan tao, sa amin, sa mga mahihirap. Ano po ang mga hindi popular na gawain sa mga mahihirap na tao? Ang hindi po popular na gawain sa mga mahihirap, yung nagdodroga. Kasi perwisyo po sa aming mga mahihirap, perwisyo po yung mga dorogista. Ano pa po? Yung mga magnanakaw. Ano po ang hindi popular sa amin? Yung mga magnanakaw. Biruin mo, mahirap ka na. Akyat bahay pa yung mabibiktima ka pa ng akyat bahay. Isa na lang nga yung medyo mamahalin mong gamit, cellphone. Nanakawan ka pa ng akyat bahay. Yan ang mga hindi popular na gawain sa aming mga mahirap. Pero kung lalabanan mo yung pagnanakaw, kaya madali lang po intindihin eh. Kung bakit bumababa ang rating eh. Ano ang ayaw ng tao? Droga at pagnanakaw. Ngayon, tanong natin, bakit bumababa ang rating ni BBM? Hindi dahil lumalaban siya sa... Simple lang ang sagot. Huwag nyo nang pahirapan. Huwag na tayo mag-economics. Huwag nyo nang tanungin kay Recto. Pangkaraniwan tao, ano ang ayaw? Droga at pagnanakaw. Ano katangian ng ating gobyerno? Droga at magnanakaw. Durugista at magnanakaw. Mahirap bang ispelengin yan? Kaya ayaw na ng tao sa gobyerno. Hindi yung putya, pinababangon nyo pa. Meron pa ba nangangatwiran ngayon? Na di bali na, presidente pa rin si BBM. Ito ang malupit na bago nila. Bakit daw ang taas-taas? Ha? Bakit daw po ang taas-taas ng rating ni BP Sara samantalang wala naman pong ginagawa? Alam nyo, hindi ko maintindihan kung ano yung ibig nyo sabihin na wala namang ginagawa.
Vice President po siya, hindi po siya presidente. Ang Vice President, taga-halili yan. Tignan nyo sa Constitution kung ano ang pangunahing trabaho ng Vice President. Humahalili yan. Pag ang presidente nag-resign, pag ang presidente na overdose, namatay, pag ang presidente inatake dahil sa kadodroga, namatay, pag ang presidente nawala ng buhay, sumalangit nawa, papalit ang Vice President. Ang gusto ninyo, yung mga proyekto na katulad ng presidente. Presidente, magkano ang budget ng Vice President? Kumpara nyo sa budget ng presidente. Ang budget po ng presidente, 7 trilyon. Hanapan nyo na nagawa. Wala rin. Ang budget ng presidente na Vice President, wala pang 1 bilyon. Hinahanapan nyo ng pantrilyon na achievement? Yung Vice President na 1 bilyon lang o wala pang 1 bilyon ng pondo? Hahanapan nyo ng trillion achievement? Yung may trillion na budget, yun yung hanapan ninyo. Kaya pag sinabi namin may libreng sakay, na kapag nakatulong sa pagpapalibing, may bongga kaday o business kaday, yan lang yung pwedeng gawin ng Vice President sa kanyang pondo. Ang tatanga naman nito mga to. Wala raw ginagawa si BP Sara. Biyahe raw ng biyahe. Oh. Kaya bumabiyahe si BP Sara. Saan ba nagpupunta si BP Sara? Magtapatan na tayo. Saan nagpupunta si BP Sara? Sa dahig. Dahil pinakulong nyo yung tatay. O, pakinggan natin ha. Ito, yan yung dialogue nila eh. Wala nang ginagawa, mataas pa rating. Bakit mataas ang rating? So, ang gagawin nila ngayon, palalabasin nila ngayon na peke kasi yung rating. O, eto po. Pakinggan natin tong isa sa pinakamaingay nilang tao. Kayo tong magugulo at kayo ang totoong tambaluslos. Eto po si Jam Magno. Ang ingay. Who? Who? Ano yun? Nanggagago? All of a sudden, ang taas-taas ng rating na mas nagtatantrum kaysa sa nagtatrabaho. Ito po ang pinakakatwiran nila. Ganito po sila lahat eh. Wala naman daw ginagawa, pero ang taas ng rating. Kino-question na nila ngayon yung rating. Ito po si Jam Magno. All these years hating on people that do not support the bullshit that you are supporting. And to think, nililinan nyo ang mga Pilipino, kayo naman tong magugulo. Kayo to. Kayo tong magugulo at kayo ang totoong tambaluslos. Tambaluslos na ang taas-taas ng rating, wala namang trabahong ginagawa. Pilipino, kayo naman tong magugulo. Kayo to. Kayo tong magugulo at kayo ang totoong tambaluslos. Tambaluslos na ang taas-taas ng... Okay, actually, hindi ako Bisaya kaya hindi ko makuha yung paano tayo naging tambaluslos eh. Kasi ang pagkakaunawa ko sa tambaluslos, 'di ba? Mythical na ano 'yan, yung talagang sa mga Bisaya, mga demonyo na o masigit pa sa demonyo yata yung tambaluslos eh. Porket mataas ang rating, tambaluslos na. Wala sa ano eh, no? Wala sa hulog talaga eh. Okay. Ano ang koneksyon ng mataas ng rating na magugulo tayo? Magugulo daw ang mga Duterte supporters. Tayo daw ang magugulo. Ano po ang koneksyon ng kung magulo kami at mataas ang rating ni BP Sara? Anong koneksyon nun? Etong tao na to, no? Dati pinagtatanggol niya si Duterte. Siguro, hindi kumikita sa mga Duterte. Di ba? Ganun lang naman niya. Alam niyo po, sa totoo lang, ang mga Duterte,
wala kang makikita sa kanila na hindi sila perpekto, di ba? Magagalitin sila, may mga ano sila na hindi sila pangkaraniwan eh. Madidiin sila magsalita, palamura, no? Pero ang gusto natin sa kanila, hindi po sila, wala po silang issue ng pagnanakaw. Panay gawa-gawa lang yung pagnanakaw. Wala talaga, walang, kita nyo po, napakalaki ng mga nakaw na to. Punta sila sa Davao, naghanap ng gagamba, di ba? Wala talaga eh. Kaya kung ano-ano na lang, si Jam Magno talaga ang pinakamagandang halimbawa, no, ng pagbanat kay BP Sara ng walang katuturan. Kasi kung ano-ano sinasabi niya, maingay tayo. Dapat kami mag-ingay. Bakit dapat mag-ingay yung mga Duterte? Kasi kami na lang yung totoong anti-corruption. Lahat ng grupo sa Pilipinas, maliban sa mga pro-Duterte groups, lahat yan ay anti-Duterte lang. Pati yung mga sinasabing kakamping dilawan, anti-Duterte lang sila, hindi sila anti-corruption. Kinakailangan namin mag-ingay dahil wala nang ibang grupong maglalantad sa korupsyon ng gobyernong ito, kundi yung mga pro-Duterte na lang. Kami ang tunay na oposisyon. Yung mga pro-Duterte ang tunay na oposisyon. At tsaka yung sa usapin ng ingay, Jam Magno, wala na mas iingay sa'yo. Tuloy-tuloy ka magsalita nang walang katuturan. Mahal, kumain ka na ba? Hapunan? Tuloy natin. Rating, wala namang trabaho ang ginagawa. Ano yun? Nanggagago? All of a sudden, ang taas-taas ng rating na mas nagtatantrum kaysa sa nagtatrabaho. Wow! And you want the president to step down to give way to who exactly? Halo-halo yung ano niya, no? Nagtatantrum, ang taas-taas ang rating. Galit na galit siya sa mataas ang rating. Alam mo, Jam Magno, yung dalawang ito, SWS at saka tong Pulse Asia, hindi ka pa tao, may SWS at Pulse Asia na. Hindi yan naglilingkod sa mga Duterte. In fact, ang SWS at yung mga pinuno niyan, Pulse Asia at saka yung SWS, anti-Duterte nga yung mga yan eh. Madalas ko yung mga boss niyan, madalas ko yan naririnig na anti-Duterte yung mga stand nila. No, pinoproblema mo yung ang taas-taas ng rating ni BP Sara. Wala ka namang pinapaliwanag kung bakit mataas ang rating. Okay lang na pagbintangan mo yung mga bagong survey company. Pero kung ang pagbibintangan mo SWS tsaka Pulse Asia na namimeke na rating, hindi. Walang maniniwala sa'yo. Yan ang hanap buhay nila. Dekada na yan. Dekada na sila nagsasurvey. Hindi nila sisirain. Malakas kumita yung mga yan. Hindi nila sisirain yan para maglingkod sa mga Duterte. Lahat ng tao, lahat ng mga politiko, dyan sa kanila nagpapasurvey. Malakas kumita yung mga survey firm. Ang kinakailangan mo, may track record ka katulad ng SWS tsaka Pulse Asia. Kaya yung dadaanin mo lang sa bunganga mo, Jam Magno, at mawawala na ng tiwala sa SWS at Pulse Asia mga tao dahil mataas ang rating ni BP Sara. Wala ka namang scientific na paliwanag eh. Dinaan mo lang sa walang tinatrabaho, nagtatantrums lang. Talaga? Walang tinatrabaho? Ano yung mga libreng sakay? Ano yung mga libreng libing? Ano yung mga pagtatanim ng puno? Hindi ba trabaho yun? Yun lang ang pondong inabot. Bigyan mo na 1 trilyon na pondo yung Vice President. The one you're supporting? Wow! Yan kasi.
Nakakatawa kayo. Funny. You're making a shit show out of the whole thing. Why? Because kung hindi kayo mag-iingay, malalaman ng sambayan ng Pilipino na kayo tong bobo at kayo tong may ginagawang masama. Kasi pag hindi kayo mag-iingay at Alam mo, talbog sa'yo yung sinasabi mo eh. Kaya nag-iingay daw tayo dahil pag hindi raw tayo nag-ingay, malalaman ng tao na tayo ay bobo. Tayong mga Duterte supporter, no? Kinakailangan natin mag-ingay para hindi tayo mapagkamalang bobo. Eh, mas maingay ka sa amin eh. Paano mo naisip yan na automatic pag maingay eh, bobo? Bigyan kita ng mga halimbawa na maingay ah. Pinakamaingay na senador, Miriam Defensor Santiago. Bobo ba si Miriam Defensor? Pinakamaingay na mga ano ngayon? Pinakamaingay na mga dyan sa social media. Alam mo kung sino? Si Libiste, si Kiko Barsaga, at saka si Rowena Guanzon. Mga bobo ba yan? Mali yung mga description mo ng bobo eh. Porkit maingay, bobo. Si Lito Lapid tahimik, matalino. Ha? Pucha, si Lito Lapid na ang santo ng mga katahimikan. Kung magkakaroon ng santo ng katahimikan, si Lito Lapid yun. Matalino ba si Lito Lapid? 'Di ba? Walang koneksyon. Binibigyan lang kita ng sample kasi hindi mo naiintindihan yung sinasabi mo. Mataas ang rating. Kinakailangan namin magingay. Natural. Eh kayo nga kayo nga ang pinagmamalaki nyo lang. Di bali na, presidente pa rin si Marcos bukas. Yun lang ang pinagmamalaki nyo, nag-iingay pa kayo. Buti nga kami, alam nga namang hindi namin ipagmalaki yan. Na mataas ang rating ni Inday. Nagsisinungaling ba kami? hindi kayo manggugulo, mapupunta ang focus sa inyo. Ang problema niyan, nanggugulo kayo, wala naman kayong GC. Nanggugulo kayo, hindi naman tugma-tugma ang mga stories nyo. Wala daw kaming GC, wala daw tayong GC. Nag-ingay tayo, wala tayong GC, kaya hindi nagtutugma-tugma ang ating mga sinasabi. Eh ano ngayon? Hindi mo ba naisip? Sa mga vlogger na lang. Hindi mo ba naisip? Organic kami. Kaya hindi kami pare-pareho. Wala kaming GC kasi sobrang dami namin. Ang dami namin. Di ko nga kilala yung mga vlogger eh. Mag-GC kami ng mga vlogger. O di lumalabas ngayon na may GC sila. Lumalabas ngayon na iisa yung kanilang mga kampanya. Kaya pag sinabi sa kanila, binababaan lang yung mga yan eh. Binababaan lang sila ng mga kampanya. Binababaan lang sila ng script. Ang script nila ngayon, di ba, Madriaga, hindi umubra. Ang dami nila script kay BP Sara eh, Chucky. Pucha, lumabas, mas kamukha ni Claire Castro si Chucky. Hindi rin na naman umubra. 1 billion na insertion. PPKin nyo pala, nung mayor pa pala si BP Sara. Walang maibanat na pagnanakaw kay BP Sara ngayong vice president siya. Naghalungkat pa nung mayor. Cleared lahat yan. Mayor pa ang pinag-uusapan nyo. Tagal ng vice president ni BP Sara. Wala kayong makitang pagnanakaw ni BP Sara nung vice president. Kinalkal nyo yung pagiging mayor niya. Hindi nyo siya pwedeng sampahan ng impeachment nung pagiging mayor. Ang sampan lang ng impeachment ninyo, kung ayaw mo ng topic ko, wag ka na rito.
Madali naman akong kausap eh. Change topic, eto nga topic natin. Wala akong pakialam sa'yo. Binabanatan nga natin eh. Ayaw mo pala rito, di umalis ka. Change topic daw. Eh di wala na akong topic. Yan nga hinanda akong topic eh. Bugokis. Hindi ko po araw-araw binabanatan tong tao na to. Ito yung sinasabing script nila ngayon. Oh, makita nyo po yan. Ang script nila ngayon, peke yung rating ni BP Sara. Si BBM kaya mababa rating dahil anti-corruption drive. Yan ang kanilang, dyan sila iikot lahat. O, tama siya, may GC sila. Lahat ng mga vloggers may GC. Binababaan sila kung ano sasabihin. Kaya mukhang tanga eh. Pag nag-isip sa kanila, mukhang tanga mag-isip. O, eto ibabanat natin dyan. Yan lang ang kaya ninyong ibanat. Kaya mataas ang dahil peke ang rating. Pulse Asia at SWS papayag na ipeke yung kanilang rating. Para saan? Magbabayad yung Duterte? Barat ang mga Duterte, hindi sila nagbabayad. Hindi nila kinakailangan magbayad ng vlogger. Yung mga vlogger nagkakandara pa. Di ba? Correct. Pinatutunayan mo lang na may troll army kayo. Na may GC kayo, na isa lang ang sinasabi nyo. Oh, iba-iba raw ang sinasabi ng mga Duterte. Sinasabi niya yung mga vlogger, iba-iba. Tama ka, iba-iba talaga kami. Dahil hindi kami binababaan. Wala nagbababa sa amin, ito topic nyo. Ito ang dialogue natin, ito ang script natin. Walang ganun. Kaya iba-iba talaga. Iba atake ng mga, kami lang sa Birada Agil eh. Yung mga kasama ko, hindi nga kami pare-pareho ng mga topic eh. GC lang pala kayo ha. Bistado. Kaya tuloy, ang pruweba ng katangahan nyo, lumalabas. Every time you open your mouth, lumalabas na wala talagang laman to. Diba? Ang taas-taas ng rating. Mas marami namang araw na wala sa Pilipinas. Anong connection nun? Totoo ba yun? Mas maraming araw na wala si BP Sara sa Pilipinas? Utot mo. Walang connection. Galit na galit siya no? Bumabalik siya ron eh. Bumabalik siya, ang taas-taas na rating. Kailan pa naging kasalanan yung mataas yung rating? Jam Magno, supporter ka ni Duterte, mas mataas pa yung rating ni Tatay Digong kaysa kay BP Sara. Bakit hindi ka umaangal nung mataas ang rating ni Digong? Tinanggap mo dahil supporter ka ni Duterte, di ba? Tanggap mo yon na mataas ang rating ni Tatay Digong, pero hindi mo matanggap na mataas ang rating ng anak niya? Alam mo kung bakit mataas ang rating ni BP Sara? Mamaya na. Patapusin muna kita. Hala, paano yun? Tumaas ang rating mo dahil ano? Sino yung sinurvey? Yung mga himod sa puwet mo? Oy, SWS. Kilala nyo pala mga himod sa puwet ni BP Sara. Ha? SWS at Pulse Asia. Kayo naman, oh. Bakit mga himod lang kay BP Sara yung sinasarvey ninyo? Oh. Ang galing, no? Nautusan ni BP Sara. Kung makikinig ka sa kanila, kayang napakamakapangyarihan ng mga Duterte. Kaya nilang kontrolin yung SWS. Kaya nilang kontrolin yung Pulse Asia. Hindi pa po national level. Kailan lang nag-national level yung mga Duterte? Noong 2016 lang po. Hindi pa po national level yung mga Duterte. Mayroon ng Pulse Asia at SWS. Panahon pa ni Pinoy, panahon pa ni Gloria, panahon pa ni Erap,
May SWS at Pulse Asia na. Alam ko yung SWS, EDSA pa yan eh. Tapos sasabihin mo, ang ini-interview lang nila, himod sa puwet. Papakita ko lang ang mukha nito ni Jam Magno. Ganyan po siya. Oh. Ang ganda po niya noon, nung Duterte pa yan. Hindi pa ganyan ang itsura niya, no? Pag naging anti-Duterte ka talaga, nagbabago itsura. Gusto makita ng misis ko. Gusto sumausaw eh. Oh, tingnan mo na. Ingat na para hindi. Shit! So please, enough with the bullshit na ano daw ang masasabi ko sa bullshit na rating na survey na yan. Ay grabe, ganyan na talaga katanga ang mga Pilipino ngayon? Yung talagang gustong-gustong puring-puri kayo sa hindi nagtatrabaho? Yung mahal na mahal ang ibang bansa kaysa sariling bansa? O, yun pa rin, no? Mahal na mahal yung ibang bansa kaysa sariling bansa. Pro-China na naman. Hindi sila nakakawala sa ganun eh. Walang ginagawa, mataas ang rating. Kahit pa walang ginagawa yan, Duterte yan. Kasi hindi kaya ng utak mo eh. Bobo ka ng bobo sa amin. Eh ikaw tong mahina kokote. Ipapaliwanag ko na sa'yo kung palagay na nating tama ka, walang ginagawa si BP Sara. Pero walang maniniwala sa'yo eh. Palagay na natin na tama ka. Bakit mataas pa rin ang rating at tataas pa ang rating? Kilala mo ba tatay ni BP Sara? Si Tatay Digong, napakataas ng rating niya. Bakit mataas ang rating ni Tatay Digong? Yan ang tanong ko sa inyo. Dahil nung siya'y presidente, solve tayo sa kanyang pamumuno. In fact, siya po ang pinakamagaling na presidente ng Pilipinas. Sa pamumuno. Hindi sa mga test, ha? Marami tayong naging presidente ng mga top-notcher, eh. Si Tatay Digong, ang pinaka-effective na Pangulo ng Pilipinas. Kaya pinapangarap namin, ng majority ng mga Pilipino, 99%, o wag naman 99%, 96% ng mga Pilipino nangangarap uli kami na sana magkaroon uli ng Duterte leadership at wala ng ibang makakagaya ng Duterte o makakapagpabalik ng Duterte leadership kundi isang Duterte mismo. Nagkaroon na tayo ng karanasan na ganyan. Yung bunga, tama yung kasabihan, di ba? Yung mangga hindi magbubunga ng santol. Tignan nyo. Meron tayong naging Cory Aquino. Walang kwentang Pangulo. Yung anak niya, wala rin kwenta. Pareho lang sila. Oh, meron tayong magnanakaw na Pangulo. Yung anak, magnanakaw din. Kaya kahit nasabihin mo pa na walang ginagawa si BP Sara, tataas talaga yung rating. Dahil yung longing, yung meron tayong, yung gusto nating maibalik, yung leadership na katulad ng ginawa ni Tatay Digong, nangangarap ang 96% ng mga Pilipino na magkaroon ulit tayo ng isang totoong leader na hindi lang yung tokes-tokes lang. Isang totoong leader katulad ng ni Tatay Digong. Yan yung hinahanap-hanap ng mga Pilipino. At kung tama yung ang mangga ay hindi nagbubunga ng santol, ang inaasahan natin kay BP Sara ay pamumuno ng kanyang ama. Yung mga taga Davao, lagi nilang sinasabi to. Mas matindi pa si BP Sara kaysa sa tatay niya. Yun ang gusto namin. Yung gumagawa lang ng isang bagay
O, tignan nyo. Gumagawa lang daw si BP Sara para sa pamilya niya. Yan yung sinasabi nila na pinakulong na nga namin tatay nyo. Gusto nyo pang dalawin? Tindi. No? Alam nyo, kahit hindi siya vice president, pinakulong nyo sa malayo. Meron naman siyang pamasahe. Dadalaw at dadalaw yan. Siguro nga kahit mahirap kung bibigyan nyo lang ng libreng pamasahe, nakakulong sa Bilibid, nasa Bisaya, nasa Visayas yung magulang, bigyan nyo yan ng libreng pamasahe. Pupunta at pupuntahan yung mga anak. O kaya yung tatay. Ganun tayo, Jam Magno. Kung mahal natin yung magulang natin, dadalawin natin. Ang problema sa inyo, minamasama ninyo yung pagdalaw ni BP Sara. Pero hindi nyo nakitang masama yung pagkidnap kay Tatay Digong at pagdala ron sa dahig. Ka ng buwis ng tao. So bakit mo siniservisyohan ang ibang tao kaysa sa Pilipino? Siniservisyohan mo ang sarili mong kapakanan. Ibang tao ba si BP, si Tatay Digong? O, sabihin nyo na sariling kapakanan yan. Baka hindi mo kilala si Tatay Digong kung sino siya. Dati siyang presidente. Hindi po yan ibang tao. Di ba? Minamasama nyo yung pagdalaw ni BP Sara sa tatay niyang pinakulong ng gobyernong ito. Kaya nga ako, hindi suportado ang ginagawa ninyo dahil hindi para sa Pilipino ang ginagawa ninyo, kundi Yung panonood ng concert, suportado mo. Yung pagpapakonsert, hindi ka mag-anak yun. Dadalawin, pupuntahan, gagamit ng mga sasakyan ng bayan, chopper, helicopter, pamamasyal ng amo mo na wala naman tayong nahita. Wala po tayong nahita sa pamamasyal. all these years hating on people that do not support the bullshit that you are supporting. Okay, yan lang po. And Yeah. nililinan nyo ang mga Pilipino kayo. Oo, kami na nanalilin lang. Ayan po ang itsura niyang tao na yan. Di ba? Yan ang fans club ng ating Pangulo. Okay, punta na po tayo sa iba pa. Gulo. Hindi naman natin na araw-araw binabanatan niya. Kayo naman minasama nyo naman. Ito po, Senator Bam Kiko at Senator Risa kabilang sa mga pinakapaborableng senador sa pahayag ng 2025 end of year survey ng Publico sa Asia. O yan, pinakapaborable daw silang senador. Wala kaming pakialam. Ito po, si Ronald Walang Silbi Llamas. Ito po ang sinabi niya. Ako na nagsasabi, pag si Leni as President at BBM as Vice President, pag nagsama sa 2028 election, tapos na ang eleksyon. Opo, naniniwala kami sa iyo, Llamas. Tapos na eleksyon. Kung ang ilalaban nyo lang, si Leni at BBM, tapos na talaga eleksyon. Tatambakan po yan ni Sara Duterte. Walang kalaban-laban, ibig sabihin. Walang bilang. At ito po huli natin, no? Dahil po sa usapin ng yung kay Cabral Files, no? Masyado po silang nakatutok kung paano po nakuha ni Congressman Libiste kung ito ba ay illegal yung actually hindi nila sinasabi illegal yung pagkakakuha ba niya ay puwersahan o hindi. Alam nyo, para matigil po to, isa lang naman gusto kong sabihin meron bang Cabral Files o wala? Meron, kasi kayo nagsabi na puwersahan kinuha
Eh di kayo na po maglabas. Bakit ayaw ilabas ng DPWH? Bakit si Boy Tokis Vince Dizon na araw-araw na nakaharap sa media, ngayon hindi na nagpapakita sa media? Bakit? Ang dialogue nila, yan yung dialogue naman nila dyan or script nila dyan. Pwersahang kinuha yung Cabral files. Na-checkmate ka na eh. Pinayagan mo na i-release yung Cabral files kay Congressman Libiste. Ito po ang sabi rito ni Belhica. So, di pwedeng kumuha ng dokumento sa DPWH kasi kakasuhan. Pero, pwedeng magnakaw ng pera sa Kongreso through DPWH. See? Yan po ang pinalalabas ninyo. Pwedeng magnakaw, pero hindi pwedeng kumuha ng dokumento sa DPWH. Pero pwedeng gamitin ng DPWH para magnakaw. O, yan yung mensahe nyo eh. Ang mensahe nyo, bawal kumuha ng dokumento, pero pwedeng magnakaw. Kanino pong argumento yung mga ganyan? Sino pong makakaisip ng ganyan? Yung mga magnanakaw. Punong-puno po ng magnanakaw tong gobyerno na to. Nagtataka kayo kung bakit mababa ang rating? Tinatanong pa ba yan? Magpakulong kayo ng mga magnanakaw, baka tumaas yung rating nyo. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong, pwede po kayo magbigay na reaksyon. At higit sila,